So, yung broccoli ito, sir, ay naitanim noong April 25. And we're expecting to harvest after 65 days. 65 days. Ganun, sir. So, ito grown up na ito, sir. Ang pagkakaiba, sir, ng broccoli, cabbage, cauliflower with doon sa lettuces, dito sa lettuce, 6 na row ito, sir. Pero ito, tinanggal namin yung 3. So, 3 row na lang. Mas konti kasi mas malalaki po yung crops. Yes, sir. Yung dahon niya malalawak as compared to lettuce. Kaya kailangang bigyan siya ng mas maluwang na space upang sa ganun ay mag-uulo siya ng maayos. Sir, meron pang specific na planting distance yung bawat halaman? Yes, sir. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Last November 2023, nakuha ko natin yung 1 million subscriber ng Agribusiness How It Works. At 1 week after, na-receive po natin itong plaque. Alright, so bubuksan po natin. Tadaan! Ganda, laki pala. Presented to Agribusiness How It Works for passing 1 million subscribers. Sabi natin dati na magkakaroon tayo ng meet and greet pag nakuha natin yung 1 million subscribers. So medyo natagalan na po tayo. In fact, nasa almost 1.1 million subscribers na po tayo. Pero itutuloy na po natin. Mangyayari na po yung grand meet and greet natin sa August 18 sa Quezon City. Open po yan sa lahat ng subscribers na gustong dumalo at i-invite natin yung mga resource persons natin o mga naging guest natin sa agribusiness. So for details, pwede kayong mag-text sa 0917-827-7770 or pwede kayong mag-message sa Facebook page ng Agribusiness. Kita-kita ho tayo. Katuon lang na siyempre naka-drip line tayo. Oh, okay. So, wala nang magagawa na ihahaba pa yung distance. Okay. Kaya 1 foot yung pagitan niya in between plants, sir. Pero in between row, ang pagitan naman niya ay 14 inches. 14 inches. So, doon ka nag-a-adjust doon sa in between rows? Yes, sir. Tinatanggal namin yung isa sa pagitan nila. Para lumawang lang. Kaya naging 3 row na lang as compared to lettuce na 6 na row. Doon sa outside, ginagawa naman nila, sir, is single row. Kaya para lumaki ng husto yung broccoli nila. Pero syempre yung institutional buyer kasi, hindi naman nila kasi gusto yung sobrang laki. Yung regular lang. I see. So tayo naman, nagdagdag tayo ng isa pang row upang sa ganun ay regulated lang yung growth niya. Yes, yung paglaki. Yes, sir. Okay, at least yung size na ko-control. Hindi katulad ng single row siya na libre siya na laki ng talagang lalaki ng lubos. Kaya sumusobra na sa timbang. Ayon doon sa requirement ng mga institutional buyers, sir. Okay, sir. So, given that yung tama yung planting distance ay base doon sa requirement ng institutional buyers, which is ang gusto nila hindi masyadong malaki. Yes, sir. Anong weight nun, sir, normally? Per flower? Flower yan, sir, no? Yung sa broccoli, no? Is that a flower? Yung ganon? Okay, yung head niya, yung head niya? yung ulo niya.
At least 400 grams ganun, sir. 400 Or grams. maybe half kilo. Pero hindi siya dapat lalampas ng mas mahigit pa doon, sir. Dahil 400 to kung 500 maging grams. 700 grams na ang lakinan yun, sir. Reject na yun, sir. Doon sa kanila, pero doon sa market, yan Papunta na ng... gusto naman nila, sir. Okay. Pero syempre, ang minimintan natin yung institutional buyer. Kaya sinintabi na muna natin yung market. Not unless, sir, na mayroong overweight, tsaka na lang dadalhin doon. Dadali doon sa trading post. Yes, sir. Okay. Paano, sir, yung management? Meron bang mga specific management according to the age of the plant? Let's say, for example, newly transplanted, ano ang management niya? Vegetative stage, ano ang management niya? Flowering stage, ano yung management niya? And at the same, and final, yung, of course, yung waiting for harvesting, ano naman yung management niya? Okay, sir. Pag newly transplanted siya, of course, kailangang didiligan siya. Dahil nakadrip line tayo, then ma-on na lang yung mga valves upang sa ganun ma-supply yung tubig. So, patuloy yun, sir, hanggang kung 1 week old na siya, ay na-fertigate siya. So, yung 1 week na, sir, na yun, ano yung interval ng watering noon? Through drip irrigation? Daily, sir. Yung, Daily? Yes, sir. And In the morning, sir? Yes, sir. It also depends on the situation during that day. I Dahil see. kung mainit ang panahon, madalas na didrip para hindi malanta, sir. So, Pero kung kung regular day, sir, pwede na yung once a day. So, kung masyadong mainit, magto twice a day, ganun Yes, ba? sir. Tama yun, sir. Doon po sa... According to sa temperature dito sa farm, Apo. maaring magbabago, siguradong magbabago yon kung ang location ay nasa mainit na lugar, sir. Yeah, apo. Dahil madaling natutuyo yung lupa. So, itong dinidiscuss natin, sir, greenhouse situation or situation na may shed. Yes po. Dahil sa labas kasi, sir, kahit isang linggo na hindi sila nagdidilig, Pwede. pwede, sir. Pero dito kasi sa loob, pag kaya ngayon, pag ngayon na mataas na yung araw, medyo mainit dito sa loob. Natutuyo yung lupa dahil doon sa init, sir. Sa init. Ilang percent, sir, yung higher ang temperature dito sa loob ng shade house compared doon sa open field? Sorry, sir, hindi ko ma-describe. Maliban lang sana kung at least may thermometer tayo upang sukatin dito at sa labas. But normally, sir, a difference of ilang degrees. Estimate lang. Lower, higher siya ng 5 degrees. Oh, okay, maybe higher siya by 30%. By 30%. Yes, sir. Okay, sir. Is there yung sukat, dami ng tubig na papakawalan mo sa drip on a per day basis or per watering? Okay, sir. Yung 50 ml, sir, sapat na pag maliliit pa sila, sir. Pag maliliit pa? Yes, sir. But we increase that into 80 ml to 100 ml kung malalaki na, sir. Okay. Dahil mas malaki ang kakailangan niyang Kakailanganin tubig niya. Yan, na vegetative na siya, sir. Okay. So, going back, sir, doon sa newly transplanted, sabi nyo, after a week time, magpa-fertigation na. Yes, sir. Okay. Ano po ang dinadagdag nyo na fertilizer doon sa fertigation? Okay. Nadjo-join yung magnesium. Tsaka yung ang brand kasi yung familiar sa akin, yung Calcinet. Tsaka yung complete NPK. Yes, sir. I see. So, NPK plus microelements. Yes, sir. Oh, see. Tapos, sir, but of course, even before pa tayo magtanim, nag-land prep, and doon sa land prep, andun na yung yung compost chicken manure, nakahalo na yun, sir. hinahalo mo na. Yes, sir. Yung soil amendments, inayos mo na.
Yes, ano sir. yung mga kailangan idagdag doon sa soil. Of course, including liming na yun, sir. Oh, Dahil I see. kung hindi tama yung soil pH, apply kami, sir, ng lime para ma-neutralize yung acidity ng lupa, sir. And afterwards, pag na-amend na yun, yun na, nagtatanim na, sir. Pero kung hindi naman parating naglalagay dahil kung natetest namin na okay naman, Okay sir, pa. yung soil pH, hindi na kami nagla-lime during that time, sir. So halimbawa sir, no, in-harvest mo yung isang plot. Okay, ang discussion natin kanina, sabi nyo, in the following day dapat nakapagtanim. Yes, sir. So you only have 1 day to prepare the Area. plot. Yeah. Yes, That sir. includes liming, if it needs soil amendments by you adding processed chicken manure. Yes, sir. Yes, sir. Doon na lahat yon. And then, doon ka na rin magpa-plot base doon sa distances, depende sa crop na you decided na itanim. Tama, sir. Nagagawa lahat yon, sir, in 1 day. Pwede, sir. Wow. The following day, transplant. Maybe the same day kung The same day. kung ready na at mayroon pang oras, sir. Ah, I see. Yes, sir. Dahil kasi iniiwasan, sir, na mabitin yung planting. Yes, sir. Meron bang specific time of the day, the best time to transplant? It's supposed to be late in the afternoon. Late in the afternoon. Tama-tama. Yes, Kasi sir. in the morning, nagpe-prepare ka, late in the afternoon, transplant. O dahil ang principle doon, sir, para hindi sana ma-stress yung bagong seedling na maita-transplant. Dahil kung siyempre kung sobrang mainit yung panahon, sir, siyempre nagwe-wilt yung tanim. Yes, dahil po. mainit yung temperature sa surroundings, sir. Okay. Of course, mayroong substrate kasama na yung siyempre pagbubunutin, yung growing media, naka-intact doon sa root. Pero siyempre na-approach siya mula doon sa potting tray, may tendency May possible yan na may mag-wilt stress. siya. Yes, sir. Okay, sir. Going back doon sa 1 week after transplanting, aside from fertigation, any other management? Mayroon na ba dyan management for pests and diseases? Wala pa. Mag-upisa na doon, sir, na mag-a-apply ng organic spray dito sa pananim, sir. Then, darating sige, ang time na pag malago na itong dahon ng broccoli, nag-trimming kami, sir, upang sa ganun ay hindi ma-crowded yung tanim. At ang ibubunga niyan, sir, maliliit yung ulo. O kaya malform, disform. Sir, Sa ano na po yan, sir? Sa vegetative stage na. yes, sir. Okay. Yun bang spray, sir, organic spray na ginagamit nyo, sarili yung concoction or you just buy organic inputs? Binibili namin, sir. Binibili nyo na, sir. Okay. At yung certifying body kasi na Organic Certification Center of the Philippines, o in short, OCCP, na-approve nila yung Bacillus thuringiensis under product name na Astron. So yan yung ibang ginagamit natin dito, sir. So parang Sa pag-spray parang against- Yakult, parang ganun ba yun, sir? Bacteria. Yes, sir. Beneficial microbes siya. Yan, beneficial microbes. Yes, sir. Paano paggamit nun, sir? Minimix yan sa tubig, sir, dahil powder siya. Aha. So, minimix sa tubig, then... Spray doon sa dahon. Yes, sir. Okay, sir. So, aside from that, sir, before tayo pumunta na sa vegetative stage, ano pa ang management ginagawa doon sa mga at least 1 week old transplanted broccoli? So, yan, sir, yung water management. Yan, at sa stage na yun, wala pa namang damo na Wala pa. tumutubo. Dati, dahil later, mga after 3 weeks, kung may damo na tutubo, inaalis namin, dapat before na mag-flower yung weeds, sir, para hindi mag-spread yung seeds niya. I see. Para hindi dumami yung damo.
Yes, sir. Okay, sir. So going to the vegetative stage, starts from how many days yung plant transplanted dito sa plot? After 1 month na yan. 1 month na. Malalago na, sir, yung dahon niya pag 1 month. Dito kasi sa shed, mas most likely yung dahon niya, yung bang madali siyang lumalawak, ganun, tumatangkad yung tanim. Kaya yun nga ini-implement namin dito yung pagtanggal sa mga older leaves na. So ito, sir, considered vegetative stage to or mas advanced pa? Yes, sir, mas advanced Mas na advanced dahil pa to. may head formation na, sir, may isa-isa na. Nag-start na yung head Yes, sir, katulad yan, sir, formation. meron na. Oo. Okay, so ang pinaka-crucial for doon sa vegetative stage is pagtanggal ng mga dahon na nasa ilalim. Yes, sir. Ilang dahon normally, sir, ang tinatanggal mo dyan sa baba? Mga 4, sir. 4. 1 month old, 2, ilang days yun? Kung after 1 month at inalisan namin at maayos na yung napapansin namin na hindi crowded yung tanim, hindi rin kami mag-uulit. Hindi na. Pero kung na-observe namin na lumago na naman yung dahon niya at hindi pa naman matured yung head, nag-aalis kami muli, sir. Okay. Okay. Yung ginagawa naman sa outside, sir, nag-heal up sila, yung nagdadagdag sila ng yun yung kagaya in-explain nyo kahapon. Yes, sir. Na dahil open, nauulanan, nawawash out yung soil or nahanginan ng malakas kaya natutumba yung plant. Yun, nag-healing up sila. Yes, sir. But in your case, wala pong healing up na nangyayari kasi no need. Protected na kasi yung mga plant. Yes, sir. At hindi naman natatangay yung surface soil. Steady yan mula nung preparation hanggang sa pag-ani. Kaya hindi na kami nag-heal up, sir. Ayan. Tapos, sir, yung head formation, anong edad na ng halaman by that time? Okay, by 65 days. 65. I mean, yung harvest pa lang tinutukoy ko. 65 days is harvest na. Yes, sir. Yung formation, mga 40 days na. 40 days. 45 days. Yes, sir. So you only have 20 to 25 days from the start of formation, harvest na. Yes, sir. Okay. Hindi pinipitas na minsanan dahil mayroong nauna, mayroong nahuli. So selective yung Yes, sir. Pinipili. harvest. Depende doon sa kung mamimit na niya yung size, Yes, sir. which is 400 to 500 grams, then i-harvest siya. Yes, sir. Tapos, sir, sabi nyo, na-mention na rin kanina, kung masyadong makapal yung dahon pa rin after the trimming from the vegetative stage, magdadagdag ulit ng trimming. Yes, sir. And ano naman, sir, ang management ng fertilization by that time? Okay, dahil naka-fertigate tayo, sir. We do it weekly, sir. Weekly na. It's the same kind of fertilizer from newly transplanted to vegetative stage to bulb formation or nagbabago-bago po yung formula? Isa lang, sir. Isa lang. Yung ginagamit namin. Maliban lang kung maybe in the future, kung may matutuklasan na mas mabuting pamamaraan ng pag-fertigate, perhaps we will adapt. So weekly. Pero sa ngayon na itong experience namin dito, maayos naman, so yan pa rin ang sinusunod namin, sir. So weekly po ang fertigation starting 1 week after transplanting up to makarating ka before i-harvest. Yes, sir. Dahil pag malapit ng i-harvest, maghihinto na kami, sir. Maghihinto na. Mga ilang weeks po yan before harvest na wala ng fertigation? 2 weeks? 1 week? 1 week, sir. 1 week. Ayan. Tapos po yung mga management ng pests and diseases, the same din yung na-mention nyo kanina na brand. Or nagbabago rin yung mga inputs na linalagay ninyo? Oh, sir, may dinadagdag din kami, sir. Like Parker Neem, gano'n. Sorry to mention the brand, pero yun kasi yung
ano ito pangalan? Okay. The neem oil po yan. Yes, sir. Neem oil. Anything else na hindi pa natin na-discuss, sir, dito sa cultural management ng... By the way, it's the same cultural management ng broccoli, cauliflower. Yes, sir. Yun lang po yung dalawang yan. Tsaka sa cabbage. And cabbage, the same. And also with pichay as the crucifer, pare-pare yung management namin, sir. I see. Crucifers. Yes, sir. Magkapamilya sila. Okay, sir. Last na habilin dito as far as yung pagtatanim ng crucifers. Ano yung mga dapat nilang tandaan? Of course, ang dapat nating tandaan, yung dapat healthy yung seedlings natin, sir. Because actually, that's the foundation. Kung hindi maganda ang seedlings, surely hindi rin maganda ang performance ng tanim, at ang hantungan niyan, hindi maganda ang ani. Pero pag maganda naman yung seedlings, of course, iyan ang isa sa mga factor. Of course, kasali na doon yung care and management. Yun lahat ang mga factors na pag ma-observe ng maayos, of course, we are expecting a good turnout of the produce. Ganun, sir. Ayan, so I'm sure marami ho kayong natutunan sa episode natin ang pagtatanim ng crucifers, broccoli, cauliflower, cabbage, and mga pechay. Yes, sir. Yan. Also with mustard, ganun, sir. And mustard. Chinese cabbage. Chinese cabbage. Yan. Yung mga yan. So magkakapamilya po sila lahat. Iisa yung cultural management nila. And yeah, up next, pag-usapan naman natin yung pagtatanim naman ng lettuce. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.